that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory on the appearing of Jesus Christ. Sabay-sabay. Whom having not seen, ye love, in whom though now we see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. O, diyan muna, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita. We pray kayo pong magpala, kayo pong magbigay ng katagumpayan ngayong umaga at hapon. We pray yung aral po namin yan ay pinapakita niyo, Lord, ay ma-observe namin, maintindihan sa puso ay sa buhay, Panginoon. Mga gabay ng bawat isa, yung lingkod especially, paano may deliver to, Lord, may effectiveness. Ang iba naman, Panginoon, may kinig, ay glad to receive it, Panginoon. Tanggapin ang aral, ang turo, Panginoon. At again, makita namin yung significance ito, Lord, sa iyong buhay. So, again, patawarin ng bawat isa. Maraming salamat po sa presensya ng bawat isa, especially kayo. Kayo po magpala, kayo po malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Makapo na po. Good morning sa lahat. Medyo mainit pero talaga. Good morning. Kailan ang exam nyo? Tapos na. Nag-exam tayo. Bible quiz. Hindi, introduction mo sa sermon. Okay? So sabi nyo, tapos na, pero alam nyo ba ang exam hindi nagtatapos? Amen! Kaya nga, ang ating title, sabihin ko na agad, The Trial of Your Faith. Sinabi po dyan sa verse 7, no? Sinabing trial, parang testing niya, parang exam. Kaya ang ating subtitle, How We Should Take Examination. Sa Tagalog, paano tayo mag-exam? Lahat tayo, ine-exam tayo. Pastor, ako, graduate na ako eh. Nagtatrabaho ka ba? Salamat naman, oo. Kung hindi, Pastor, ano ko, housewife? Well, lalo na, sinong boss mo pag housewife ka? Sana meron, amen? Hindi kayo katulad no, nakita ko sa meme, no? Nakita nyo ba yun kasi Valentine's nga daw? Yung 42 years old, nakita nyo ba yan? Hindi. So, magandang babae ka, so 42 years old na lang siya, sabi niya. Good. Happy Valentine's. Ha? Ano, happy birthday sa sarili ko. Ako bumili ng cake ko. Wala siya. Nag-career woman eh. Walang pamilya. Kaya mangiyak-ngiyak siya eh. So, hindi ko lang sino gumagawa ng mga ganun meme. Pero, totoo rin, amen? Pag asawa kang babae, may boss ka ba? Lahat tayo. Sinong boss ng asawang babae? Ayaw nyo ha. Hindi, uso ngayon yan po, no? Sa iba, feeling ano, pantay daw ang babae lalaki. Sa ibang bagay, oo, pero hindi sa lahat. Ayun, may exam pa ba yung ano, babaeng nasa bahay lang, sabi. Lagi, di ba? Ako, binibigyan ko ng project yan. May project yan, meron niyang standard pa rin na kailangan niyang maabot. Amen? Hindi pwedeng wala. Yung Facebook yan, ano, hanggang nagdamag. So, yan, lahat tayo may deliverable na tinatawag sa amin, ganun. So, dapat may deliver, kailangan gawin. Hindi pwedeng walang exam or test at bandang huli, reports yan. Nagawa mo ba yung dapat mong gawin? Maayos ba? Nagawa nga. Naglinis ka ng ano, lalong dumumi. Eh, di ba yun? Pag di ka marunong, ganun. Amen? At especially, kaya ang title lang yan, The Trial of Our Faith. Kasi lalo tayong sinusubok sa pananampalataya. Again, ang pinag-uusapan natin sa church, pananampalataya, ang scope po niya, malawak, buong buhay mo. Damay dyan. Kaya hindi madali. Ano yun na, may nag-testimony, di ba? Nasusubok. Lahat po tayo nasusubok. Sabi nga sa Thursday, talagang nakita ko na yun eh. Kasi alam niyo na, nag-excuse ako. Para lang may service tayo. Alam nga naman. Pero na ano na naman ako, walang problema. Buhay ko na yun. Sa trabaho, sa ministry, yun talaga. So, never niyong isipin kayo lang na subok. Amen? Actually, pag binasa niyo Peter, 1 Peter, yan ang tema niyan.
Kristiyano ka, sinusubo ka. Pero tayo, particular tayo ngayon, dito sa verse na to, no? Trial of your faith, sinusubo ka. Pero maganda dito, sabi diyan, being much more precious than gold that perisheth. So, napakahalaga. Ano yung mahalaga daw? Ano yung precious dyan? Faith, di ba? Very good. Kasi pananampalataya daw, importante. Kaya nga minsan, hindi naman tayo nag-expect masyado, pero gano'n na rin. Nasolving ko kahapon. Ano paray tattoo eh. Sabi ko, parang ayoko lapitan na. Natawa siya eh. Pero, bandang huli, alam niya, pinag-pray natin yan. Nakinig din naman. At nung una, nag-excuse pa, nag-cellphone ako, nakita mo. Parang gano'n eh. As usual, hindi ko naman pinagalitan, pero as usual, di ba, ang approach natin sa tao, mas importante po ito. Hindi sa pinipressure, di na pinipilit, pero ganun pa rin. Siya na mismo yung nagkusa. At hindi bata to, siguro mga 33 years old na, panay tato. At siya na nag-isip, oh sige po, mas importante yan eh. Nakita niyo ba yun? Alam ng tao yan, importante to. At even sa atin sa church, lalo na dapat. Sabi yung pananampalataya nyo, napakahalaga niyan, precious. Pinapahalagaan ba natin? May kita yan sa attendance, kung gaano kang aga, kung nagpa-participate ka. At di lang participate, mamaya mayroon kayong Bible quiz next week. May kita sa school dyan, again, sa mga exam na ganyan, alam natin na iba, medyo mas matalino talaga, di ba? Inborn. Pero kita mo yung development kasi ng taong nagsisikap. Kung importante sa iyo yung bagay na yan, makikita yan sa iyong kung paano mo pinapahalagaan yan. At yan nasabi po dito, napakahalaga ng pananampalataya nyo. Hinalintulad sa ginto. Sino may ginto dito? Yung ginto ko, nawala na. Hindi, tinanggal ko kasi nga, sikip na eh. At alam niyo yung ginto, amen? Sinong hindi pa nakahawak ng ginto dito? Sinong hindi pa? Taas kamay. Yung puro peke lang, pastor eh. Minsan-minsan, tingnan niyo yung tunay na ginto. Nakakamanghari niyan eh. Nung una ako nagkaganyan, yun yan. Nung kinasal lang kami, kasi di na ako nakahawak niyan eh. Yung may binigay dati sa amin si daddy, nawala pa yun eh. Dati kasi galing sa Saudi, may tig-isa kami, magkakapatid. May kwintas kaming ginto talaga. Kaso nawala na. Anyway, bakit mahalaga ang ginto? Kasi maraming, nung panahon nila, maganda nga kasi maraming application, lalo sa panahon natin ngayon, nilalagay sa mga chips yan. Pero, kaya mahalaga ang mga bagay kahit ngayon, pag yan ay maganda, pakipakinabang at medyo, ika nga sa, sa economics, the law of supply and demand, di ba? Ibig pag mahirap yung makuha, magmamahal, parang bigas. Pag mahal ang bigas, pag konti ang produce, sa Amerika, yung mga meme, itlog naman. Nakita nyo ba yun? Nagmahal daw itlog doon dahil sa bird flu. Siyempre, konti nagpuproduce ng itlog, gusto mo ng itlog, lahat tayo gusto ng itlog, konti yung itlog, ano mangyayari? Mamahal. So, ganun po yung ginto, kaya mahal yan, di yan basta-basta, minimina yan. Hindi ko napakita dito, meron tayong preaching dati yan eh. So, yung ginto po ay minamine. Una, inaalam mo na kasi marami, imamay niya, ididig yan. Hindi yan basta-basta nakukuha na pulot. Yung iba naman sa ilog daw, pero again, mahirap yung proseso, matagal. Magastos, kaya pag nakapag-produce ka ng ginto, napakamahal din. Amen? Ganyan yung pananampalataya minsan natin eh. Sino dito na-appreciate yung pananampalataya ako? Minsan sabi nga, lagi sa inyo, nahiya ako pag every mention ng aking pinagdaanan din. Amen? Ang ginawa ng pastor sa akin. Kasi naintindihan ko na ngayon na hindi pala ganun kasimple yan. Kasi ang dami pa nating kalaban, mga loko-lokong false teacher. So, para lang magkaroon ng isang tao na nananampalataya, naglilingkod sa Diyos, grabe ang ininvest dyan kung sino lingkod ng Diyos. Yan ang sinasabi dito. Kaya kung ngayon naman, medyo kikiling tayo doon sa testing nga, sa trial. So, alam na natin pananampalataya, importante yan, pananampalataya sa Diyos. Eh, pastor, ang dami na, pananampalataya naman sa Diyos eh. Pero hindi nga pantay-pantay. Iba nga, hindi naligtas eh. Kung ligtas ka, pero nananampalataya ka, kaya po ako, nangihinayang ako, pag nakikita ko pala kung namin, nangihina sa atin, dating active. Pag lalo, pag nawala,
Mabuti man lang pumunta sa another Baptist church, medyo siguro ayaw lang niya ako, diba, o kayo. Kaya siya pumunta doon, hindi siya ayaw sa Diyos, hindi niya ayaw sa Baptist, sa Bible. Kaya siya pumunta sa another Baptist church. Medyo okay pa yun. Pero pag nawala talaga, parang nawala ng ginto, parang gano'n. Nawala ng ginto eh. Ng cellphone, lalo na. Parang di ka Pero, kaya pag-usapan natin ngayon, ito nga, how we should take an examination. Lahat tayo masusubok. Sabi natin Mars kanina, lahat tayo masusubok. Every day. Yan palang paggising sa umaga. Yung may hina pa, parang parang, yung iba nga, sabi nga ni Pastor, yung ibang pamilya daw, nagbobotohan pa yon. Oh, good church ba tayo ngayon? Sinong gusto? Sinong hindi? Kasi yung hindi ganun kahalaga sa kanila eh. Unlike naman yung iba na nasanay na sa church na talagang hindi sila pwedeng hindi mag-good church. Yun ang dapat mangyari sa atin. Kasi talagang alam natin, importante yan. Importante sa Diyos yan. Importante sa iyan. Pipilitin ka pa ba? O ba't meron pa masusubok sa'yo? May bisita ka, may event. Sabi siya, pag may birthday kayo, dali nyo dito, yun ang the best. Hindi nyo alam anong pwedeng gawin ng Diyos sa kanila. Pag dinala nyo dito, ito yung the best place. Yun yung kakahiyain church. Okay, so ibig sabihin ng trial, mabilis lang. Pagsubok, very good, no? So, pero actually, sa King James, tama yun. Actually, isa sa mga terms dito, kaya nilagay ko dito, trials, testing, examination, temptation. Okay? So, kasi alam natin temptation na parang gusto mong magkasala. Isa yon sa mga meaning nun. Pero tempt kasi is parang gagawin mo ba to o hindi? Parang testing din or trial. Kaya sabi niya, sinusubok. Exam, ganun din. Ba't kayo nag-i-exam? Kasi parang malaman kung natuto kayo. Yung iba naman, di lang parang natuto. Kung natuto, ang maganda dyan, pag consistent ka nga, paano kung na 95 ka, biglang bagsak, bagsak, hindi ka consistent. So, nasusubok din yung iyong consistency. Ganun din sa church. Ito, formal examination, yung iba naman yan, mga trial na subok. Pwede rin yun. Ito, number 4, a test of faith, patience, or stamina through subjection to suffering or temptation. Bakit ka nasusubok? Paano? Ang hirap mag-exam. Lang naman madali. Paano ka mausubok? Kung gaano ka magaling mag-isip, mabilis. Diba? Ganyan eh. Yung mga ibang exam talaga may time yan. Yung sila Stephen, dapat ginagawa nyo yun eh. Ito kasi minsan di nagagawa yung proper May may time yan. Di ka mag-exam buong araw. Kakain ka muna. Naliligo ka, babalik ka sa exam mo. Hindi ganun. Lahat yan ng mga formal examination, time yan. Di pwedeng hindi sabihin. Pati yung utak mo, paano ma-recall. Kaya mo matagal kahit sa memory verse. Pansinin nyo, pag hindi kayo masyado naganda, ang bagal. Na-quote mo, okay, na-quote mo, pero ang bagal. Ang hindi magandang pakinggan kasi putol-putol ka. Di ba? Kaya tayo, mabait pa naman natin yung nag-ano sa'yo. Ano next? Pero ang ganda niyang pag kuha mo kasi na-prepare, Okay, so parang examination din yung memory verse eh. At especially ito, faith. Totoo yan eh kasi actually, isa-isay natin ngayon to. Doon muna tayo. And then test, examination, ganun din yun. Ano yung sabihin? Precious, mahalaga. And then, ano yung refining? Hindi ko nabanggit kanina, no? So, isa sa mga process ng paggawa ng ginto, yung tinatawag na refining. Kasi ginto na siya, naipon mo na, namina mo na, dyan na. Pero minsan may halo pa yung impurities na tinatawag. Right? May ibang elements, mga bakal-bakal, ano man yan. Nire-refine, parang oil din. Para maging purong-puro. Pag purong-puro, magagawa mo yung gusto mong magawa doon kasi walang halong, yan. Tsaka maganda, mas madaling i-mold, diba? Tsaka maganda yung kinang niyan. So, yun ang ibig refining. So, this time, introduction pa rin. Tingnan lang natin sa Bible na nakuha nyo ba yung main natin doon sa testing. Anong kasama talaga yung testing? Balikan nga natin.
Ano yung kasama? Subjection. Ano yung subject? Inilalagay sa suffering or temptation. Kaya ka nasubok kasi nilagay ka sa isang test. Parang, ano mo sinusubo yan? Pati yung ginto, anong ginagawa niyo? Kinakagat, iba, ginagasgas yan eh. Pag dati kasi sanay ako magpasanla eh. Ganyan, kaya numipas na yung ano eh. Ano pa man yung nasubok? Yan, talino, ilalagay sa exam. May time yan, di pwedeng, ano ka, yung mga bar exam yan, walang alisan yun eh. Di ba? Board exam. Ganun din kahit sa mga exam. So, lalagay ka, isa-subject ka. Pansinin nyo yun, subject ka, ilalagay ka sa lugar, kalagayan, na kung saan, kung ano yung bagay na tinetest sa'yo ay masusubok nga. Ngayon naman, yung iba naman, kunwari, nagbubuhat. Ganun din yun, pabigat ng pabigat para malaman kung gaano ka kalakas. Sinusubok yung lakas mo. Ano ba? Talino, bilis, di ba? So, bago mag-compete yan, tinetest yan, kung gaano niya kabilis yan. Ano ba mga tinetest natin? Physical lang muna. Yan, exam, utak, lakas, bilis, tibay. Diba, iba nakakita yung mga nagbo-boxing, hinahataw yung tiyan. Ba't hinahataw yung tiyan? Kasi nga, mabilis ka na sumuntok, isang suntok din sa'yo, patay ka na. Dapat tatagal ka. Endurance, yan, stamina. Okay? Ayun. So, pero ito nakakatawa yung medyo ano nyo dyan, broadly, a source of vexation or annoyance. Kasama po yan. Di ba kaya nga yung mga exam, ay, exam na naman. Dapat nga matuwa kasi papakita ko ng gano'ng o galing. Eh, paano pag ang tingin mo sa test, eh, parang pabigat sa'yo. Ayaw mo mag-exam. No? Absent ka pag Bible quiz, di ba? Pag memory verse naman, papalit ka para di ka so, para saan pa? Sinusubo ka nga eh. And isa sa mga objective natin ngayon is parang yung last time, mahalin mo naman. Dati yung review, mahalin mo, di ba? Eh, ganun din yung testing. Dapat gusto mo yan. Kung hindi mo man gusto, kasi nga mahirap, at least, go ka. Ibig sabihin, hindi ka tatakbo, hindi ka babagsak, hindi ka magagalit sa nagbigay sa'yo ng exam, di ba? Ayun. Naalala ko tuloy yung mga exam minsan, yung mga reklamong estudyante. Mag-ano sa teacher yan. Ma'am, ang hirap naman. Ba't ganon? Kaya ba ginagawa, pag exam na yung mga proctor lang, inuutosan na, kasi para handa na yung exam eh, i-take mo na lang. Parang yung last week din na tayo, di ba? Huwag kang magalit dun sa nagsasabi ng totoo, di ba? Naalala niyo yun. Lalo ang Diyos ay mabuti, hindi ka naman yung ilalagay, hindi ka bibigyan ng exam na hindi naman yung tinuro. Now, minsan sa school, gano'n. Pero minsan nga rin, kung ibig sabihin extra points yun eh, ibig sabihin nalalaman ng teacher kung nag-advance ka. So, isang kasama rin yun. Okay? So, tingnan mo natin yung mga verses sa affliction kasi yun ang ano natin yun eh. Nilalagay ka sa, sinusubok ka, madalas yan, may equivalent na yung pagsubok, saka suffering. So, again, yung ibang suffering, ano talaga yung punishment. Pero dahil alam natin, ang Diyos ang in charge sa lahat, ibig sabihin, walang nangyayari, na hindi nangyayari, na hindi alam ng Diyos. Amen? Tulad na sinabi niya sa yung ibon daw, walang namatay na ibon na hindi niya alam ng Diyos. So, ganun lalo ang tao. Yun yung sinasabi doon. So, ano yung mga verse dito sa affliction, no? Hindi ko nalabas. Kailangan pa ba natin? Alam na natin, eh, no? Tingnan natin para makita sa Bible. From the Bible, tingnan natin dito. Exodus 3:7. Exodus 3:7. Alam mo Exodus? Ano nangyari dyan? Exodus. Mass exit. Pakibasa po, ready, go. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people, which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their soul. Yun, so nakikita pala ng Diyos, yes, na-afflict tayo, lalo niya, may people pa yan eh. Kung anak ka ng Diyos, sa palagay mo, di nakikita ng Diyos yan. Lahat yan, lahat ng sasaluhin mong paghihirap at testing, alam ng Diyos yan, siya nagbigay niyan. Kung di man siya, inalaw niya. So, alam pa rin niya.
So, hindi ka masosobrahan. Amen? Nakita niya, nakinig niya yung kanilang hiyaw. O sino may boss dito? Yan, alam na natin. Gusto ako, wala akong boss eh. Yung customer mo. Yung asawa mo, di ba? Sino mo nagde-demand sa'yo? Alam ng Diyos yan. So, ang term dyan is affliction kasi hindi madali. Ganun ang pagsubok. Pag hindi ka nahihirapan, again, bihira po yung hindi nahihirapan gumagaling talaga. Again, iba-iba rin yung pagsubok. Okay? Iba-iba yung paghihirapan. Anyway, another example sa Job. Alam kayo ko ng puntahan. Alam niyo, kilala niyo si Job eh. Pangalan pa lang, na-imagine mo na agad eh. No? Yan sabi dyan, man that is born of a woman is a few days and full of trouble. Ang ganda nang kaya huwag kayong mareklamo pag mayroon kayong pagsubok. Iba naman kasi pagsubok. Ina-highlight naman masyado. Nabanggit ko last time sa inyo, di ba? Yung iba kala mo walang problema kasi magaling siya mag-handle. Iba naman, exam na parang may sitaan ng ulo. May exam pa lang. Handle mo lang, amen? Amen. Pag kahit sa taba, may pressure na. Iba, umiiyak pa eh. Naalala ko yung office mate ko eh. Kasi alam yung programming hindi madali. Eto mga boss minsan, walang alam naman doon. Uy, kailangan natin gawa yan. Makagalit yung ano. Eh, yung isang office mate ko, talagang literally umiyak. Na-pressure eh. Nasanay na ako, pero yung ba nag-aala mo, IT, papindot-pindot lang yun, oh. Sarap niyan. Naku, ang bira. Alam mo lang yun. Buti ka pa, office. Maganda, naka-aircon ka, pero papawis. Lahat ng papawisan ka sa lahat ng ano, pwede kang pawisan. Depende sa ano. So anyway, of course, iba naman ay, iba yung paghihirap. Iba talagang literal na babad sa araw, yung iba naman, babad sa sermon. Iba, babad sa pagsubok. Iba naman, sa labor, di ba? Ano sabi dito, ano pa? So, na-afflict tayo, tayo napapahirapan. Psalms 119. Minsan, ang hirap mag-aaral ng Bible, di ba? Hirapan sa inyo. Thursday, naantok na yung iba eh. Sige, gabi na. May basa, ready, go! This is my comfort in my affliction, for thy word hath quickened me. So medyo may positive na, no? Ang nagpapalakas daw sa kanya, yung salita ng Diyos. Mamaya, punta tayo dyan. Kaso sabi dito, katotohanan pa rin yung affliction. Lahat! Huwag kang mariklamo, amen, mga bata. Normal yan, kaya kayo pinag-aral, matututo kayo dyan. Hindi kayo pinapahirapan lang. Pero dapat alam nyo kung paano i-handle yan. Eh, no? So, kanta to talagang alam na natin yan. Merong affliction, mga tao. Pero, salita siya ng Diyos kuha ng comfort. The same chapter. Ito naman sa 143, sabi po dyan ay, trouble and anguish have taken hold of me, yet thy commandments are my delight. So alam natin yung Psalms 190 po, salita ng Diyos yan eh. Pero again, may problema siya. May problema ka ba? Anong taken hold? Anong kinapitan? Ayaw na umalis. Yung problema to, hindi na matapos. I-solve mo. Kung hindi, alam niyo yung mga bills pa lang eh. Bayarin, mga kulit na anak, di nawawala yan eh. Nakikinig ba kayo? Mga nag-cellphone lang kayo ha? Ako lang yung-cellphone. Hindi, ano naman to eh. Amen? Ako natotrouble sa inyo, hindi kayo nakikinig eh. Kaya nga binibigyan natin lahat dito, tapos di kayo nakikinig, hindi ano, ulitin na naman natin. Ano pa? Isaiah 63. Kayo naman. Verse 9. Ready, go. In all their affliction he was afflicted, and the angel of his presence saved them. In his love and in his pity he relieved them, and he bare them, and carried them all the days of. Medyo positive na, no? So again, may problema, pero niligtas naman.
So, huwag tayo mareklamo. Romans 8:18. Ako naman ulit, no? So, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy. Sino nagkabisado na nito? To be compared with the glory which shall be revealed in us. Yung tayo magtatapos later, no? So, yes, may sufferings. Nilagay niya sa tamang context. Ngayon lang yan. Amen? Matapos din yan. Eh, basta nga, pag high school, college naman, masaya din naman yun, di ba? Amen. Tingnan mo, puro exam, masaya rin na. Nagtatrabaho na ako, pareho. Huba na ako niyan. Hindi, may masaya rin dyan. Amen. Amen. Actually, kahapon gusto kasi kami-kami lang eh. Gusto kong kumain sa masarap eh. Mga bata gusto Jollibee. Okay, o, di sige. Okay. Kasi isa gusto mo rin mag-enjoy. So, pagod-pagod ako kahapon eh. Pero okay naman. Amen? Amen. Ano pa? Iba sa inyo, baka nag-relax lang kahapon ha. Nasa inyo na yan. 2 Corinthians 4:8. Ayo, ready, go. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Tuloy. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not Ang ganda ng ano ni Paul dito eh. Alam natin yung dinanas niya. Yung mga lingkod ng Diyos ganyan. So, nire-recognize mo, yes, mahirap, pero hindi naman ako namatay. Parang ganun ba? Nandun yung pag-asa eh. Totoo naman. Napagod ako, nagpahinga ka naman. Nagutom ako, kumain ka naman. Sabi, daming problema sa lahat ng kanto, sa lahat ng... Alam niyo yung distress, hindi naman yung talagang kamamatay mo na. Perplex, parang nalilito na. Ito mo, anong gagawin ko? Naglilingkod ka sa Diyos, mayroon pa nag-aano sa'yo, persecute. Pero hindi naman despair, parang walang pag-asa. Hindi, may pag-asa pa rin. Persecuted, but not forsaken. Ibig sabihin, may kalaban siya, ang dami kong kalaban, tapos makapansin yung may tumutulong din. Salamat, amen? Amen. Cast down, binalibag. Talagang newsfeed ko sa Facebook, talagang ano eh, puro UFC eh. Eh lalo yung isa, nakakaano naman no. Di ba sinipa yung kamay niya, putol. Hirap ng gano'n no. Pero tayo, sino dito yung sa paglilingkod lang ha? Sino yung napahamak dito, naglingkod, nag-soul winning ka, napatay ka, nasaksak ka? Wala naman eh. Amen. Sa basketball nga minsan kayo nasugatan eh, amen? Kaya sa ano, kakalokohan. Totoo po yan. Yan ang nakakapanghinayang eh, no? Eh kung tinodo-todo mo na sa paglilingkod, doon ka man masugatan, mas okay. Amen? So yan na, introduction pa lang tayo. So tapusin ko na dyan. Pero ito yung medyo second part. Yan sinabi lang dun mga ano eh. Umaga, tinitingnan natin na pinapakita sa atin ng scripture na normal yan. Nahihirapan, lalo mga lingkod ng Diyos, anak ng Diyos. Pero maganda dyan, tingnan natin dito, Job ulit. Ano na nangyari kay Job? Na sinubok nga siya, inasar-asar pa siya. Pero bandang uli, sabi diyan, behold, happy is the man whom God corrected, therefore despise not the chastening of the Almighty. Amen? Huwag mo, mga bata, sinong galit dito pag pinaparusahan, pag pinapalo? Eh, lahat naman tayo, sabi rin sa Bible yan eh, walang chastening na nakakatuwa. Pero katapos doon, noon, ano? Balikan natin yan, alala ko yun eh. Chasten, grieve. Yan, okay, pagbasa nyo. Ready, go. Nevertheless, afterward, ayun. So, normal yan na talagang masakit. Pero, sinasabi niya, alam na natin yun eh. Pero, nevertheless, pagkatapos nun,
Ano naman yan? Anong prutas nun? Pag naturuan ka na, magkakaroon ka ng righteousness. Itatama mo na yung mali mo. Napalo ka, ay mali pala, hindi mo na gagawin. Matutuwa na sa'yo ngayon yung kung sino man boss mo. So, ganun din dito. Masaya ka daw dapat pag ikaw ay kinokorek. Pag pinabayaan ka na, tuloy-tuloy ka na doon. Kahit dito sa atin, kung hindi ka na pinapansin, ay hindi umatin si ganyan. Ay, naglolo ko sa ganyan, bayaan mo lang siya. Ano mangyayari sa'yo nun? Tuloy-tuloy ka nun. Kaya pag si Pastor, ganun siya sabi. Pag tinetext pa kita, pag kinakamusta pa kita, may concern pa ako sa'yo. Sinabi ni Pastor yun, kaya nung intindihan, oo nga, ibig sabihin kasi minsan may talagang may hangganan din ng tao eh. Kaya magpasalamat ka pag kinokore ka, pinapalo, pinapalalahanan, sinasabihan. Masaya ka dapat. Kaya huwag mong kagagalitan. Parang last week. Okay. Ayaw na ulitin yung last week. Okay. Ano yung title last week? The truth teller is not your enemy. Galatians 4:17 na tayo. Anyway. 16. Okay. Sana ako. So, ano nangyari dyan? So, blessing pala yon. Napalo ka, yes, pero blessing. Kasi, blessing, blessed, happy. Nakokore ka. Sa 23 naman, ito rin yung, alam ko, ito yung ating verse dati. Verse 10, sabi dyan, but he knoweth the way that I take. Si Job po yan, sabi, alam daw ng Diyos ang aking tinatahak. When he tried me, I shall come forth as gold. Nabanggit ko kanina sa inyo, yung tinatry. Iniinitan, nilalagyan ng anong chemical yun para maging purong-purong ginto. Amen? Ganun sana tayo. Imagine nyo kayong karakter nyo. Actually, ito, nag-umpisa dito yung karakter natin. Ano yung sabihin ng karakter? Tingnan natin dito. Tingnan na vlog eh. Hindi yung ginagamit nyo sa laro nyo, ha? Karakter. May meaning to na dapat natin lalong pag malaman at makita ko na yun dito eh. Pwede rin yung characteristic, pwede ganon. Pero may meaning yan. Ito. Hindi lang yan. Yung C pwede, pero yung D, main or essential nature, especially a strongly marked and serving to distinguish. Hindi pa rin. Ulit. Yung positive. Moral excellence and firmness. Kasi maayos ka at matibay yun. Kilala ka bilang, alam mo na, yung mga traits na positive, matapat, integrity, talino, matapang, matibay, yan. Yan ang karakter na pinag-usapan natin dito. So, dyan actually nagsimula dito, no? Kasi ang objective nga natin, maging maayos yung karakter natin bilang mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Hindi yung tamad, malambot, hindi maaasahan. Hindi tayo dapat ganun. Ano pa? Yan, so, yan, so parang ginto. Ito, basahin na rin natin to. So, affliction pa rin to. Pero, anong nagagawa sa atin ng affliction? Again, pag dinil natin na maayos, ha, parang exam. Binigyan ka ng mahirap na exam, nag-aral ka, natuto ka. Eh, paano pag ayoko na? Hindi magiging mabuti yung resulta ng exam sa'yo. Lalo ko natakot sa school, natakot ako sa exam, ayoko na. Kaya kahit yung pagkanta, ayoko, mapahiya ako. Mapahiya ka na naman beses, tapos nag-develop ka naman, di okay. Yun eh. Magiging Lovell ka, ano yun natin. Tsaka si, ano pangalan nun? Sino man yun? Yung mama na ata yun eh. Sinaobserbahan ko, nung una, parang mahirap lang siya. Mapangit ang background niya. Nung bandang muli, gaganda na ng mga suot niya. Kumita din eh. O, kasi hindi mahihain. Sobrang mahihain, hindi maganda. Anyway, sino ba ako? Ayan, so ano yung dyan? May affliction din, pero sabi dito, ang ganda eh. Alam niyo ba nangyari nga kay Paul? Light affliction ba yung nangyari sa akin? Hindi nga eh, ginulpi siya.
Pero ang tawag niya dyan, light lang. Siguro nag-refer siya doon sa ibang tao na alam ko ito, na-persecute to eh. Nasigawan to eh, nung nag-soul winning eh. Pero hindi pa yun nakakatakot na may nasigawan ka. Kung masyado kang sensitive, oo, pero light affliction lang yun. Sabi dyan, which is but for a moment, saglit lang yan eh. Ni-encourage tayo huwag tayo matakot. Kasi nga, work it for us a far more exceeding and eternal weight of glory sa Tagalog. Yung magagawa sa iyo ng pagsubok mo, nasigawan ka man ngayon, nahirapan ka man ngayon, ang ginagawa sa iyo niyan ay napakaganda. Amen? Tapos eternal pa, weight of glory, mabigat yan. Maganda. At later ma-appreciate mo, buti na lang, sinubok ako ng mga panahon na yun. Amen? Ganun yan eh. Akala ko yung boxing, huwag na. And then, Hebrews 12. Production pa lang tayo. Isahin po dyan sa verse 11 ay sabi, no chasing. Ito na yung kanina. Nauna na tayo dyan. No? Sa Revelation 7:14. Ano yung Revelation 7? Ano nangyari dyan? Rapture po yan. Okay? And I said unto him, Sir, thou knowest. So, tinatanong kasi siya, sino ba itong mga to? Okay, kung alam niyo pa rin yung end times niya, ha? Nagkaroon ng tribulation, great tribulation, mga ligtas to, pinapahirapan, inuusig. Bandang muli, siyempre, namatay din. Okay? Eh, nakita niya in advance, ha? Tapos tinanong niya kasama niya, sino itong mga to? These are which, sila yung mga nakalabas ng Great Tribulation. So, sino yung nakaligtas ng Great Tribulation? Yung iba napatay, iba hindi. Yung iba na rapture. Kaya mabilisan eh. Ang dami bigla napunta sa langit. Ito saan nanggaling to? Ito yung mga nakalabas, nakaligtas. Iba napatay, iba na rapture. And have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Mga ligtas to. So, pero ano yung focus natin dyan? Great Tribulation. Ibig sabihin, kung meron mong pagsubok, tapos din yan. Amen? At kaya nga maganda, pagkatapos doon, nasa sila? Nasa langit. So again, hindi nagliligtas yung mabuting gawa, pero pag sinubo ka, parang mas masaya ka eh. Kasi sinasabi sa Bible na yung better resurrection. Ano yung sabihin doon? Kasi mas maraming reward yun. Kung sa langit ka na, mas marami ka pa sa iba, natatamad-tamad. Ngayon naman, dito na tayo sa ating point. So, how to pass, excel, and succeed when we are tested. Yan na. Kasi hindi natin gusto malaman dito. Basta alam ko na yung sinasabi mo pa. Hindi tayo matapos doon. Yes, meron tayong affliction, testing, trial, exam. Hindi natin pag-aaralan kung paano bumagsak. Amen? Kung paano pumasa. At hindi lang pumasa ha, hindi 75 ha. 76. Hindi, bakit hindi? Gusto natin 99, 98. At sa buhay ito sa buhay Kristiyano especially. Paano? So number 1, hanggang dito lang tayo ngayong umaga. Ang point natin dito, meron tayong mga sub-points, pero paano ka papasa sa exam, especially? Practical na lang muna. Paano? Maghahanda. Anong paghahanda ang dapat mong gawin? Review. Paano malaman anong i-reviewin mo? Magtanong. So basically, lagay ko lang dito, understand the trials itself. Anong klaseng exam ba to? Baka naman naghanda ka ng kabisado, hindi naman lumabas. Practical pala. Ba't di mo inalam? Alamin mo na, anong klase ba yan? Kasi pag di mo alam, magugulat ka na lang. Patay, doon pa lang, na, mental block ka na. Kasi di mo inaalam kung ano bang klase yan. Ngayon, lalo sa atin ngayon, anong klaseng trial ba meron tayo? Madali lang ba? Ito nga mahirap sa pananampalataya. Para sabihin, parang madali, parang hindi. Naalaman mo lang mahirap pala, nung bumagsak ka na. Nung nag-backslide ka na, nung nagkasala ka na, nung parusahan ka na, ay, mahirap pala. Sinasabi na nga hindi nga madali. Ibang klase po ang laban natin. Kaya itong mga ako naaawa akong ewan sa mayayaman, especially sa sanlibutan, nakala nila successful na sila, pa-relax pa. Talo na nga.
Kasi hindi nila alam yung pending danger, impyerno, pagsubok na ewan. Pag dumating yung kala nila, relax, relax. Bandang muli, ano. Iba dyan, yung iba naman dyan, yung mga corrupt na official, yung iba dyan, hindi naman nila plinano yun eh. Meron din nila paghandaan. Pag andong ka na pala, susubukin ka. Ayoko mag-compromise, papatayin ka ng mga yun. May mili ka ngayon. O hindi mo na paghandaan, anong gagawin mo? Compromise ka na. Ganon din sa pananampalataya. Amen? Kaya lagi sabi sa inyo, pag relax kayo dito, pastor, hindi mo kailangan sumigaw, matalino naman kami. Nakita mo, mabait naman kami, di ba? Kaso may alam ako na hindi nyo alam. Pwede mangyari sa inyo in the future, nakasasalubungin yung problema, pagsubok. Ang sarap mag-preach kaya ng relax lang. Mamahalin ka pa ng mga yung ganitong style, sabi ko, kaya sa alala, parang may nagsasabi ko gano'n eh. Sigaw-sigaw si pastor kasi, gusto ko ba yun? Palagay nyo? Saan tayo? Ba tayo napunta doon yun? Kaya nga kasi, ayun, nasamagit ko lang. So anyway, so intindihin mo yung trials. Ano ba yan? So number one, under this, number one is understand the trials. Dapat alam mo yung anong klaseng pagsubok yung kaharapin mo. So alamin mo, tanong mo to. Bakit ba ako nasusubok? The purpose. Bakit tayo dapat subukin? Nabanggit na natin kanina. So wala akong verse dito, medyo practical lang kasi ito eh, no? Ba't ka ba sinusubukan ng Diyos? So, again, sa exam, para malaman na natuto ka. Ba't yung kailangan mo lang matuto ko? Kasi natutunan mo yun ang gagamitin mo. Pag pinag-graduate ka doon, naka-graduate to sa ganyang school, tapos di pala marunong, ano mangyayari? Bukod sa mapahiya yung school, na-defeat yung purpose, kaya nga nag-aral para matuto, di ka natuto. So, importante ba exam? Yan. So, alamin mo kung para saan yan, bakit yan kailangan, and then, pag nalaman mo, naintindihan mo, siyempre, haharapin mo na yun, hindi mo tatakasan. By the way, ganyan yung nagiging problema sa iba, ayokong mag-aral, kasi mahirap. Men, narinig nyo na ba yan? Ayokong mag-church, may nasa church. Sa nag-aaral na lang, again, di ako nalalahit kung ano yung kalagayan sa buhay, yun na yun. Pero ang dami nating narinig ganyan. Ba't ang hirap po eh. Hindi nakalipas na yung panahon niya makapag-aral. Doon pwede man tayo mag-aral every year, di ba? Yung pinalipas niya, yung magulang niya, hindi pinahalagaan yung edukasyon. Ano nangyari? Eh, mas mahirap pala ang buhay pag di ka nag-aaral. Amen? As in. Alam niyo dapat yan, ngayon pala mga bata, never despise pag-aaral. Sarap niya yan eh. Ako gusto ko mag-aaral lang mag-aaral eh. Kasi ang sarap, mag-aaral na mahirap. Marami pa mas mahirap na darating. At pag malakas ka na, kahit mahirap pa yan, kaya mo na yan eh. Amen? O, balik tayo sa church. So, ang hirap, attend pa lang yun. Kasi mahirap. Anong klase ka? Gigising at gigising ka rin. Ang pinagkaiba ng gising sa alas... Ano kasi nagising? Gabad? 6:30. Ikaw pa, may. Hindi, kanina, tanong mo. 7:14. Tandaan mo pa yun, ha? Hindi 7:15, ha? Ba't ako punta doon? Kasi nga, minsan ang hirap talaga gumising. Pero, anong pinagkaiba nung gising ka ng alas 10? Pareho ka lang, gumising ka din, eh. Kung gumising ka na ng maaga. Yun yun. Gusto ko sa paglilingkod, ganun din. Maglilingkod ka rin lang, ayusin mo na. Sorry, wala tayo dito ha. So, purpose para sa kanya, kailangan niya, may na-accomplish tayong tama dyan, gawin na natin. Anyway, who does the testing? Parang ito last week din. Kailangan natin maintindihan, sino ba nagbigay ng exam? Sa school, si teacher, siya rin yung nagturo sa'yo, therefore, alam niya ibibigay niya sa'yo. Sa atin, punta na tayo agad sa pananampalataya, no? Sino nagbigay ng pagsubok kay Abraham? Naalala niyo yung kwento kay Abraham? Test din natin ito last week, di ba? So, ang tindi ng pagsubok ni Abraham, patayin mo yung anak mo, ha? Susunod ba ako sa Diyos o hindi?
Ang hirap nun eh. Mahal ko yun. Ang tagal ko nga nagkaanak. Kasi nagkaanak na ako, papatayin. So, grabe yung pagsubok kay Abraham. Pero, bakit niya nagawa at napumasa siya sa ano? Kasi, point ko lang dyan is, dapat kilala mo yung nagbigay ng exam. Hindi ka niya bibigyan ng exam na alam niyang hindi mo mapapasa. Para sa inyo nga, pahirapan ka lang. Ganon? Hindi. Batay may Bible quiz, may memory verse, alam ko kaya niyo yan. Batay soul winning, no, nakakatakot yan, alam ko kaya niyo yan. Alam ng Diyos na kaya mo yan. Hindi pa katulad ng Abraham yung pagsubok natin minsan eh. Basta natetempt akong di mag-church kasi yung ibang kilala ko gano'n, relax-relax sa buhay. Again, sino nagbigay sa'yo ng exam? Ang Diyos. Pasado ka ba? Kanino nakakahiya? Ay, nakakahiya kay pastor, iba gano'n. Pero actually, sa Diyos ka mahiya. Natawa nga ako doon sa aking sinulwin kahapon. Siya na yung nagsabi. Sino mo talaga, ibang-iba yung aura niya nung... Aura tuloy. Alam niya yung sabihin. Ibang-iba, parang gusto niya tumanggi. Biglang... Ay, sige po, mas importante pala yan. Ay, salamat naman, alam mo. Eh tayo nasa church na tayo, ilang taon na tayo dito. Sasabihan ka pa ba noon? Na importante ito! Alam ko na po, gawin mo na. Number 1, actually letter, nakikita niyo sa outline. Pero dito tayo magtatagal sa types of trial kasi ang point natin, understanding the trial. Para maipasa mo yan, intindihin mo, ano nga ba yan? Anong meron dyan para mag-umpisa kang mag-review sa dapat mong reviewin? So ano ba meron? So dito tayo matapos hanggang ngayong umaga. Ano ba yung mga types of trials and tests? Number 1, yung iba dito actually, mamangha kayo kung gaano ka-relevant na, no? Joshua 6. Kilala si Joshua? Sino si Joshua? Siya yung sumunod kay Moses bilang leader. Ano yung isa sa mga pagsubok nila? So, papasok sila sa isang matinding labanan, Jericho. Diba? Ang tataas ng walls. Ang problema dyan, doon palang pagod ka na eh. Kung kahit marami kang bala, itatama lang sa wall yun. Hindi, yung mga kalaban, pinapatingin na hanggang maubos ko yung lakas mo, di ba? So, pero may instruction ng Diyos kasi pinangako na nga ng Diyos na mananalo sila eh. Binigyan sila ng utos na, ito, pakibasa niya, ready, go. And ye shall compass the city, all in net of war, and go round about the city once. Thou shalt not lose 6 days. Okay, sino nagbigay ng instruction na ganyan sa inyo? Para manalo tayo, ikutan nyo, ikutan. Ikutan nyo lang. Alam niyo yung kwento dito? Every day, isang beses. Pero yung 7th day, ilan? Kita nyo na. 7, di ba? Ano yun? Ba't iniikutan? Labanan yan eh. Ba't nila inikutan? At meron pa nga meron dito. May dala-dala pa silang trumpet, may ark. Pag ikaw inutusan ka ng nag-uutos sa'yo na parang di mo maintindihan, anong gagawin mo? Hindi naman ganun manalo ng gera. Di ba dapat lusubin na natin? Ano bang klaseng diskarte yan? Kaso ang Diyos nagsabi nun eh. And point number 1, sa understanding the trials, type of trial, is yung mga trial natin minsan ay sinusubukan din si Joshua dito kung susunod siya eh. Ganyan yan. At saka hindi ka... Ngayon, ito yung problema sa iba. Naalala ko ito yung C89, parang mga tanga eh. Talagang sinusubukan ka, may mga tanga. Again, ang Diyos hindi ganun. Kung may nakita kang taong ganun, hindi ganun ang Diyos. Kaya pag may inutos siya sa'yo, kahit hindi mo maintindihan, sumunod ka na lang. Kaya yung point natin dito, it may appear strange to us. Yun ang pagsubok. Ay, pagsubok mo yan. By the way, ano pala yung mga klase ng test sa exam muna? Merong identification. Yun ang paborito nyo, di ba? Mahirap yun. Ano yung madali? Analogy, multiple choice. Yan ang pinakagusto natin kasi pwede ka manghula. Di ba? Bonus. Walang kalokohan. Seryoso. Ano yung matching? Matching type. Madali rin yun. At least may choices ka.
Para pag nalilito ko sa mga terms, ito yung definition, ay ito ata yun eh. Enumeration, yun pala ang pinaka-paborito nyo, no? Essay. Ba't may iba-ibang klase ng exam? Para talagang mahimay, malaman nung nagtuturo, nagbibigay exam kung naintindihan mo talaga. Sabi siya niya, may true and false pa, di ba? True or false pala, true and false. May modified true or false. Para malaman kung hindi ka nalilito kasi alam na alam mo yung sagot ngayon. May mga bagay na hindi mo alam talaga, hindi mo maintindihan bakit binibigay sa exam. Anong gagawin mo? Nabanggit ko ba yung kanina, sa B, who does the testing and Diyos, di ba? Pag alam mo siya nagbigay ng exam, magtatanong ka pa, kaya ko ba yan? Binigay nga sa iyo eh. Amen? So, dito, masusuportahan niya, kung binigyan ka niyang, parang strange naman, parang wala namang magagawa yung ikot-ikot eh. Diba? Ano magagawa ng prayer? Ano magagawa ng church? Kung ako yung pagsubo, kunwari, meron akong cancer. Ano magagawa ng church? Wala ata eh. Yun yan, hindi mo naintindihan eh. Ba't kailangan memorize yung Bible? Andiyan naman yung Bible. Kung gusto kong basahin, ayun na, basahin ko, ba't kailangan memorize? Hindi mo naintindihan sa ngayon. Isa yun sa mga trial sa atin. At kahit po sa trabaho, ganyan yan. May nakikita ko mga ganyan, ayaw sumunod. Tanong ng tanong. Hindi sinagot mo na, ganito yan. Hindi pa rin naintindihan. Ayaw na sumunod. Kasi hindi naintindihan. Mali yun. Minsan kahit hindi mo naintindihan, kailangan mo sumunod. At dapat ka sumunod. Because comprehension is not requisite to obedience. May mga bagay na mas maganda naintindihan mo, pero minsan nga hindi mo maintindihan eh. Mag-aral ka. Bakit? Para may trabaho ka, ganun yung masyado naman malaki kasi in-skip mo eh. Pwede naman trabaho na hindi nag-aral eh, yung mga ganyan mga tanong eh. Hindi mo nga maintindihan. Sumunod ka na lang, pwede ba? Ba't kailangan magbasa ng libro? May Google naman na eh. May nade-develop sa'yo pag nagbabasa ka yung comprehension. Amen? Ano yung comprehension? Ayan na nga sabi ko eh. Kasi di mo alam, kasi di mo na-practice. Pag-comprehension, maintindihan. Meron pa akong games na gano'n eh. Ang tawag doon is, kalimutan ko, pero processing ang tawag doon sa game. Ibig sabihin, pababasahin ka na napakabilis. Dapat maintindihan mo yon. So, paano maintindihan yung napakabilis nga? Kasi bumibilis na yung utak mo pag lagi mong tinetake. Amen? Eh, basta pa nag-impress ka, bilis mo naman eh. Okay, masanay ka. Pag nasanay ka na, bibilis ka din. At pwede kang hindi mo natin ako na, nag-rap ako kunwari ng 10 sentences. Alis na intindihan mo yung una, tsaka yung huli, matuto ka rin mag-contextualize. Hindi ko kayo ina-expect na lahat ng bawat salitang sinasabi ko, pati terms na intindihan nyo. Amen? Kaya kasi inaantok na eh. Naintindihan ko yun. Pero pag lagi na, alam mo na yung terms ko, alam mo na yung aking mga style. Ganun yung teacher nyo, ganun yung boss nyo, makukuha nyo din. Kaya ulitin ko lang number 1, sa types of trial, maaring yan ay strange, di mo maintindihan, sumunod ka na lang. Obey anyway. Amen? Ano nangyari sa kwento? Wala sinabi doon, naintindihan ni Joshua yun. Sabi ng Diyos, ikutan nyo. Naintindihan nyo ba? Sino makakaintindi nun? Walang kinalaman yun. Sumunod sila. Ikot. Pag pitong ikot. Iniisip siguro, hindi na sinabi dito eh. Basta anong nangyari doon, anong nangyari? Paghihip nila ng trumpet, bagsak yung problema nila doon, yung mga walls eh. Yung nagpoprotekta sa kalaban nila. Siguradong talo sila kung di nila paano mapabagsak yun eh na. Parang Great Wall, nakita niyo ba yung Great Wall of China? May nagsabi, dito sa China yun eh. Kasi yung harap nung alam niyo yung mga awang nun, nakaharap sa China eh. Naintindihan niyo ba? So hindi sila gumawa nun, sila yung kalaban. But anyway, nabanggit ko lang. Pero nakita niyo gaano kalapad yun. So may mga problema tayo sa buhay, ganong kalapad, amen? Anong problema ko? Basta di ako nag-aaral, ang hirap, may sakit ako. Ano pa? Kulang ako sa knowledge.
Kaso may pinagawa ang Diyos sa'yo. Manampalataya ka, humingi ka ng tulong sa tamang tao, at pag may binigay sa'yo, huwag ka rin mareklamo kung ano yung tulong na ano lang, yun lang. Binigyan ka ng instruction, alam mo na kaya siguro ka binibigyan instruction, maaaring tama yun. Magreklamo ka ba kung nasa posisyon siya na maayos? Okay? Nakita mo maraming ka titiwala sa kanya, ikaw hindi ka magtitiwala. Akin, mga godly to ha, mga godly ano. At kahit sa labas ng church may expert na nangyari sa business, ano siya, nag-advise. May kinig ka ba doon o hindi? Kung nakita mo siyang naging successful siya, totoo ha. By the way, yung librong Rich Dad, Poor Dad, na-expose yun lagpak din sa business yun kaya natatawa ako nalugi. Yung libro niya, paano yumaman. Tapos siya nalugi. May kinig ka ba doon? To some degree, okay kasi in a way, naging siya, pero bandang huli, lugi din. Okay, so lalo na tayo, pag pinag-uusapan natin, Christian living na. Mas malawak ang scope dito, hindi lang business na magkapera. Maligtas, gamitin ng Diyos, at magkaroon ng reward sa langit. Kanino ka makikinig? Kaya yung kakausap ko kahapon, yung boyfriend niya, na asawa niya, hindi sila kasal. Medyo natuwa naman Pero yun nga, sama ng loob ko parang yung mga inod ko dito, nagpakasal na sila. Anyway, ang tagal nilang kaya hindi naligtas. Pero ligtas daw siya, yung hindi. Natuwa naman kasi naligtas. Pero yun ang tinatanong ko, ba't dyan ka nag-church? Kasi taga-victory So, hindi ka naligtas dyan, tapos diyan kayo. But anyway, nabanggit ko lang yun kasi nga dapat alam nyo kung sino nagtitake ng advice. Okay? So, isa mga balik tayo dito. Isa sa mga trial sa atin, yung sinusubok tayo ng Diyos kung susunod tayo kahit di natin intindihan. So, obviously, ang dapat gawin, sumunod ka na lang. Kung alam mo na yan ay galing sa Diyos. Okay, meron pang another kwento. Parang dito tayo matatapos Kasi ang haba nito Kilala niyo si Elisha? Ito yung mga lesser known na kwento, pero ang ganda nito. 2 Kings 3:16. Ano nangyari dito? Yung hari ng Israel nakipagkuntsabahan kay hari ng Judah. Okay, kay Jehoshaphat. So, kwento ko na lang sa inyo. So, hindi yan usually magkalaban nga yan. Lalo si Jehoshaphat, godly king yan, kaso ang problema niya, tanga-tanga nakipag-collaborate sa king of Israel na wicked before God, Ahab. Ngayon, yung anak ni Ahab, patay na si Ahab, ano ba to? Si Jehoram. Bakit sumali si Jehoshaphat dyan? Medyo nga din siguro parang Kristyanong compromiser ba? So, bandang huli, ang dami yung problema, namatay nga dyan sa bandang huli. But anyway, nagkaroon sila ng problema kasi may kalaban sila, Moabites. So, susugod na sila, kaso, kung sa kinalalagyan nila, syempre, alam nyo, agad yung mga army ng ganyan, kailangan lagi ng logistics. Kailangan nila ng pagkain, and then sa panahon nito, kailangan nila tubig. Wala silang tubig, mamamatay tayo dito, sabi niya, hari. Kaya magaling naman si Jehoshaphat kahit na paano, naniniwala sa Diyos. Kaya sabi niya, wala bang propeta dito? Kami kilala kami dyan, kaso hindi ko kasundo. Sige, tawagin mo. Para si Micaiah. Pero this time si Elisha. Alam niyo si Elisha, matindi to. So nagpayo ngayon siya. Anong gagawin natin? Wala tayong tubig. Ano sabi ni Elisha? Kung alam niyo yung kwento. Walang tubig. Anong gagawin natin? Sabi ni Elisha, magbungkal kayo ng ditches. Gawa kayo ng ditches. Wala nga tubig Basta gumawa kayo ng ditches. Sumunod. Sabi ko sa inyo na minsan, ang inuutos sa atin, hindi natin maintindihan. Kasi nga, iba naman yung level ng understanding mo sa kung sino man yung boss mo, di ba? Sa pastor mo, bakit tayo ganyan? Ba't bawal ang maingay? Ba't ganun kailangan itong bihis? Hindi mo maintindihan. Sumunod ka na lang. Basta kilala mo yung sinusunod mo. Amen? Sumunod naman sila kasi wala silang choice. Makakatay sila Nagkilala si Elisha. Sige. Sumunod.
At sinabi niya na dito, mananalo naman kayo. Naniwala sila bandang uli, sabihin ko na lang ha. Ang nangyari po dito, biglang, nung panahon na kailangan nila ng tubig, biglang dumaloy. Ay, paano kung wala silang ditches? Hindi nila na pakinabangan yung tubig na dumaan. Kasi minsan may ganyan, di ba? Hindi mo alam, baka umapaw doon sa kabila, tapos napunta dito. So, nangyari dito, nanalo sila kasi nagamit dito. Bukod sa nakainom sila, pati mga hayop nila, parang nag-reflect yung nag-reflect po yung light. Tapos nakita daw ng mga Moabites na yung parang niloko sila ng Diyos eh. Parang nabulag sila. Ang pagtingin nila sa kala nila mga dugo. Kasi siguro alam nila yung place na yun na walang tubig dito. Eh, ba't may dugo doon? Kasi yung pala nilagyan ng Diyos ng tubig. Pero dahil naloko sila, kala nila dugo yan ng mga siguro nag-away yung mga hari ng Israel tsaka Judah. Ginawa nila, sinugod nila ngayon. Eh, nakahanda pala yung Israel and Judah, talo sila ngayon. Nakita niyo yun? Eh, paano kung again, hindi sila sumunod? Paano na lang? Kaya kunwari, sino ba mga dito? Ito sinubad ng Diyos. Kaya nakikita sinubad, pinagpala sila eh. Amen? Nakikita nyo ba yun? Dati, nakita ko si Bad, rin siya, conflict din siya eh. Bakit ako sunod dyan? Amen? Walang dahilan kasi meron na akong GCF eh. Kaya nag-iisip siya, parang iba to ah. Kaya nung sumunod siya, tuloy-tuloy na ngayong blessing. Kaya iba sa inyo pag tatagal ba ako dyan, mag-Bible mag-ano ba ako, attend ba ako, mag-aaral ba, mag-pray. Hindi nyo pa maintindihan, may ganyan pang points eh. Pero kung di ka susunod, di mo rin makikita yung victory. Madalas po yun. Paano kung loko-loko rin si Pastor Ace, di mo malalaman. Ayun nga eh. May mga bagay na papabatid naman sa iyo ng Diyos. Kung hanggang doon pa lang inaintindihan mo, pinapakita ng Diyos, doon ka sumunod. Amen? Ay, talagang bigyan ko kayo ng idea. Kasi ganoon din ako dati. Ganoon naman tayo eh. Kaya sa church, kaya sa diadem, nakikita ko na tindi naman ang commitment dito. 3 times a week, may tithes pa, ganyan. Marami pa doon. So, bibigay ko yung buhay ko dito. Eh, paano kung loko-loko rin to, di ba? Naisip nyo yun eh. So, take off ako. Pero, patas at patas lang. Siyempre, hindi ko na, habang wala ako nakikitang maling-malinaw, bakit ako alis? Eh, yun lang ang ko sa inyo. Dealing ko sa inyo, tsaka challenge ko sa inyo. Kung kayo mag-advance, si Kay Buloy, gano'n. Kasi pastor, gano'n din. Ang layo naman ng tinalon mo. Amen? Okay, pareho lang yan. Alam mo ba yun? So anyway, kaya maganda dito sa kwento na to. Again, may mga time na hindi sumunod Israel. Pero sa kwento na to, sa dalawa, kay Joshua at Elisha, sumunod sila and therefore nakita nila ngayon yung success. Okay, tapusin na lang natin tapusin natin lahat to. Kaya pa tayo, 1, 2, 3, 4, 5. Ano pa yung mga klaseng trials sa binibigay sa atin ng Diyos? Kilala niyo si Gideon. Sino si Gideon? Ano yung pagsubok sa kanya? Yung kilala siya. Bukod sa meron silang kalaban, Moabites din yun, di ba? Tama ba? Nasa may Judges. Tama ba? Moabites din? Midianite, sorry. Parehong M. Ano yung pagsubok kay Gideon? Bukod sa may kalaban sila, may inutos sa kanya ng Diyos na naman, trial na naman to. Ang sabi ng Diyos, ang dami mo naman soldier. Actually, konti na nga Lord eh. Kaso binigyan siya ng instruction na hindi niya maintindihan. At ang nangyari sa kanya doon, di ba, pauwi mo yung takot, iuwi. Then, yung mga maglalap, kung paano uminom yung mga yan, yun ang sasali sa digmaan. Kung paano sila 300 na lang natira, paano ka mananalo nun? Susunod ka ba pag ganon? Parang itong church natin, maliit natin. Ay, parang mas gusto ko sa malaki, doon na lang ako sa Ang problema sa malaking churches, tingnan mo rin. CCF, marunong na ka ba doon? Victory yung kahapon nga, kausap ko eh. Hindi ko na lang pero sinubok ko rin eh. Anong Bible nyo dyan?
Hindi nga nila alam ang Bible nila eh. Ba't ganun kasi ang hina na kahit, hindi ibig sabihin na laging marami, laging panalo. Lalo spiritual. Kaya sinabi dito ng Diyos, sige, ito lang ang isama mo, 300, para tayo mananalo. Nagtiwala sa Diyos. Ganun tayo, minsan tayo, panalo tayo kahit konti. Pag quality naman, mga talagang karakter ng member dito, maayos, panalo ka pa rin. Ganun nangyari sa kanila. Bukod sa matapang, maayos, ang paraan nila, ano nangyari sa, nanalo sila eh. Again, may paraan ng Diyos. Kaya ang point natin dito, ano yung mga klase ng trials natin? Lack of resources. Sinusubok tayo ng Diyos dyan. Sabi kasi tayo, wala tayong malaking ano, okay lang, sinusubok tayo ng Diyos. Ilang taon ako sa diadem, ganun din si Pastor eh. Bakit tayo makakabili yan? Sa tayo kukuha? Diba? Dumating din sa point na meron na. Ganun lang. Kasi ang pangit ang bibigyan tayo agad ng marami, baka maging mayabang naman tayo. Amen? O kaya hindi mo alam kung paano mo i-handle ang pera. Paano kung meron tayong 100 million dito buwan-buwan? Saan mo gagamitin yun? Baka habulin ka pa ng bango. Kaya ng ano. Lalo ka nagka-problema. Kaya number 2, lack of resources, pagsubok yan. Anong gagawin natin? Magtiwala pa rin sa Diyos. Anong nangyari doon? Nagtiwala sila, kahit konti, panalo. Sinubukan lang sila pala. Alam naman ng Diyos na manalo sila. Kahit ilan sila, pwede sila manalo pagkasama ang Diyos. So, ganun din tayo. Ganyan ang trials na meron tayo. Kaya magtiwala sa Diyos. Number 3, ano pa? Dami pala nito. Sige, tapusin ko na lang dito sa 1 Kings. 1 Kings 17. Ito naman, kwento kay ano naman to? Elisha na naman. Sorry, Elijah. Pero sikat to. Ano nangyari sa panahon niya? Of course, galit ang Diyos. Isa mga ginawa sa Israel noon, pinatuyo, no? Hindi umulan. Pag hindi umulan, ano mangyayari? Tagtuyot. Pag may tagtuyot, merong taggutom. So kaso, damay si Elijah doon. Kaso, binigay sa kanya ng Diyos, hindi ka mamamatay. Punta ka dito. So, pinapunta siya sa lugar na yan, Zarephath, which belong to Zidon, mga pagano po yan. Doon ka tumira. I have commanded the widow woman to sustain thee. Intindihan niyo ba yun? Hindi ka mahugutam, ang magpapakain sa iyo, widow. Eh, mahirap din yun. Paano ka bubuhayin ang mahirap? So, again, pagsubok to kay Elijah. So, ganyan tayo mga Baptist especially. Si Daddy no, nagtatanong, marami ba tayong pera dyan, Pastor? Ganun si Daddy. Kala niya, kaya ako nagpastor, maraming papasok na pera. Naku, sabi ko, wala po. Natay tayo dyan. So, pero tiwala lang tayo, amen? Ngayon, namin naligtas dahil sa church na to, amen? Ngayon, ganun din sila eh. Nagtiwala sa Diyos, Lord, paano babubuhayin ang widow nga yan? At kung alam yung kwento dito, mamamatay na nga rin yung widow tsaka yung anak niya. Okay, last meal na. Pero ba't pumunta kasi nasabi sa kanya ng Diyos eh. Diyan ka lang, susubukin din kita dyan. Pananampalataya mo, pati nung babae na yon. At bandang huli, ano nangyari dito, hindi naubos yung pagkain nila. Pwede ba yung miracle nga eh. Kuha lang ng kuha yung ano, ba't meron pa? Eh, sabi ng Diyos eh, sige lang, hanggang maubos yung, hanggang magkaroon na ulit ng ulan. So, anong point dyan? Requires us dependent. Yung ganyan yung isa mga pagsubok ng Diyos. Iba kasi sabi, kaya natin pinopointo para nga pumasa tayo, no? Maraming klase ng pagsubok. Hindi lang basta pera. Yung iba kasi ganyan. Binigyan ka lang ng pera, akala mo, boom! Solve na lahat ng problema ko. Mas marami pang problema dyan. Pag hindi ang bigay ng Diyos, hindi ang kalooban ng Diyos, bagit ko lagi sila yung mga celebrity kasi sila yung kitang-kita at totoo yan. Hindi ko kailangan mag-research, kayo mismo nakikita nyo yun.
So, hindi ang pera magsosolve, ang Diyos dapat. At alamin mo yon, ganun ang pagsubok, malaman mo dapat na ganun. Binuin mo, pinagtiwala siya sa, naging dependent siya sa isang mahirap. Imposible ito kasi nangyari, naging success sila eh. Na-sustain sila, yun ang pangako, di yun sila yung yumaman ha. Basta masustain lang, di ka mamamatay dyan, Elijah. So may pagsubok pa tayong ganyan? Lahat tayo ganyan eh. Ako lang, iniisip ko paano makapag-aral to sa college, yung mga to. Buti nga, may public na. So gusto talaga, doktor eh. Pray ka lang, malay mo. Amen? Dumating yung ating break. Okay, dyan muna tayo kasi gutom na ako at ang dami ko nasabi. So, kung kapatuloy natin mamayang hapon, kung nausubo ka ba, number 1, alamin mo kung anong klaseng trials yan or examination, paghandaan mo, alamin mo, bakit, sagutin mo yon, tanong ka ang kailangan, especially, binanggit ko na, ang Diyos ang ultimately nagbibigay niyan, and therefore, dahil siya nagbibigay ng exam, kaya mo ipasayan at least. Pero mas maganda kung with flying colors, mataas. At nakita natin pagsubok ni Abraham, ni Elijah, ni Elisha, at ng mga hari, ni Jehoshaphat and the like, no? So, pwede tayong, develop lang natin yung character natin, magtiwala sa Diyos. Amen? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. I pray na makuha pa namin ito namin ang hapon. Challenge about isa, matuto, magtiwala sa inyo ng lubos. Hindi pala bago yung mga pagsubok na yan from the start, Panginoon. Sinusubok mo yung mga tao, may dahilan. Naman, hindi lang kami pumasa. Gusto namin pumasa, Panginoon. Tulungan yung bawat isa. But better kung lalo, purong salita ng Diyos sa amin na aral. Tiwala kami lalo. Hindi lang kami pumasa, kundi kami po'y pumasa ng mataas ang grado, Panginoon. Makakalugod sa inyo ang aming gagawin. Especially sa church. And even sa personal life namin, Panginoon. Hindi kami madishearten. Matakot, Panginoon, sa mga pagsubok o mga testing trials, Panginoon. I pray na malaman namin kung paano i-deal to una. Yung mga basic lang muna kami, makikita namin pa yung mga halagang tutulak sa amin, Panginoon, bibigay sa amin ng success. Even from the time na nakikita pa lang namin parang mahirap to, parang matagal to, Panginoon, na awahan yung bawat isa, turuan. Hindi pa malalati. Ganun pa aming pagkakainin, Panginoon. Dahil salamat sa patuloy. Naghahanda, Panginoon. Nag-provide. Masiyahan ng bawat isa. Fellowship, Panginoon. Kalusugan, kabusugan. I pray kayo po magpala. Bas-bas ng Panginoon ng fellowship ng pagkain. At even mamayang hapon, Panginoon, ng aming message. Activities, Panginoon. Review. Basically, ang kabuuan, Panginoon. Palain yung bawat isa. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.